Bakit parang nagyayabang ka sa IG mo? Sabi ko, it's not disrespectful. Ngayon ko nang sabihin na parang iba na to, hindi karumal-dumal na to. Wala na bang dapat pang patunayan ng isang Sharon Cuneta? 4 decades at kalahati ko binuo itong pangalan ko. How dare you? Oh my God, how disrespectful. Oh my God, how can you talk to a person? Anong ginawa ko sa'yo? Madalas umiyak si Mega pagdating kay Casey. Bakit? Nililino ko na through you yung issues. Merong pinakamasakit na nakarating sa akin. Pag di ka umuwi dito, wala akong ama. Sakit na sakit ako dun. Ngayon ko lang sasabihin kasi that's my biggest pain. Mahirap ba maging Sharon Cuneta? Hindi porke nakikita mo ko sa TV at sa pelikula at nababasa mo minsan sa IG yung mga rants and raves ko, eh kilala mo na ako. Hindi mo alam saan ako nang pagkati. Diyos ko, finally, matagal na ho kami magkaibigan and actually, ninang pa siya ng aking panganay na anak na 21 years old na ngayon. At syempre, ang aking tinutukoy, ang aking kumaring Megastar Sharon Cuneta. Hello, my pare! Magandang araw po sa inyong lahat na nanonood lagi dito kay Paring Ogie. Salamat for having me. Ang tagal ko na rin naghihintay na imbitahin mo ako. Natawa ako dun sa text yung suntok sa buwan. Bakit suntok sa buwan? Ang dali ko kausap pag ikaw. Oo naman, diba? Nahihiya ako, syempre, Megastar yan, ano? Hello. Oh my God. Diba? Mare first before titles. Friends muna. Correct. At umattend siya sa binyag ng anak ko. Alam mo yung naaalala ko sa'yo, Mega, yung struggling reporter pa ako, pinagbigyan mo ko ma-interview ka sa set ng Maging Sino Ka Man. Kay ni Robin. At alam ba, ang laki ng kinita ko doon. Kasi naka 5 pages ako. Sa daldal ni Sharon Cuneta. Kasi ganito, ang sabi ko sa press people lagi, kahit pag press con. One question ito, 30 minutes, parang hindi nakahirap. Para marami ng artikulo. Tapos mga 5 questions, tapos na yung press con. Para tapos na, diretso na. Diba? Kayo na bahala maghati-hati. Hindi, ako kasi doon mo makikita talaga kung may laman yung ulo ng ini-interview mo. Thank you. Yung hindi isang tanong, kalahati ang sagot. So, si Sharon Cuneta talagang i-record mo na lang yung boses niya at itatranscribe mo dun sa ano. Tsaka pare, gusto ko kasi what you see is what you get. Oo, diba? Kaya yan si Sharon. Pero syempre, bukod sa kilala na ng lahat si Sharon Cuneta, eh mas nakikilala ka pa sa handaan. Handa? Ay! Alam ko yan. Diba? Parang si Don Sulueta. Kung i-Don Sulueta mo ako, pero pag magsa-Sharon Cuneta ka ba? Parang batang ganda nung kid Don. Yung akin parang... Magbabalot ka ba ng pagkain? Hindi pa kumakain yung mga bisita, meron nang nakatoka. Diba? Pero sabi ko nga, ako lang ang may karapatang magsabing, magbalot na kayo kasi yun naman ang ugali ko. Pagkakain, balutin nyo na yung natin. Naku, sayang lang yan sila. Anong pakiramdam na sa tuwing handaan, naalala ka nila? Tuwang-tuwa ako. Kasi minsan nakakita ako ng mga, syempre nadadaanan mo minsan sa YouTube, sa TikTok, kaya sa Facebook. Yung mga may picture ko, nasa buffet table, tas may X. Huwag magsya-Sharon. Ibig sabihin, bawal magbalot. Tawang-tawa ako. Ay, natouch ako kasi feeling ko, ang cute naman. At least naalala nila ako, diba? Hindi ka naman na-offend sa ganun. Not at all. Not at all, oo. Naaaliw ako. Tuwan-tuwa ako, oo. Alam mo, pagbungad mo kanina sa akin kanina, payat ni Mega. Thank you. Dahan-dahan yan. 7th year ko na. Anong sikreto? Anong ginagawa niya? Bawas lang. Kasi pag may nagtatanong... Bawas kain. Oo, bawas kain. Pare, ang nakakatuwa or nakakatawang tanong ng tao lagi na dati tinatanong ko rin yun eh, paano ka pumayat? Actually, dapat ginagawa mo, isipin mo, paano ka tumaba? So, yung paano ka tumaba, di baliktarin mo. Tumaba ka kasi umu-overeat ka. Yung imbis na masatisfy ka sa isang slice ng cake, inuubos mo yung kalahati o yung buong cake. Hindi naman pala kailangan. So, natutuwa ko na magbawas. So, it's gradual.
tamad ako talaga. Minsan nagbi-binge din ako, nagki-crave ako. Pero inumpisahan ko to nung birthday ko nung January 2016. Sabi ko, ayoko na. It's for my health. Yung akin, for my health na lang, para naman abutan ko at makipagtakbuhan pa ako sa mga apo ko na parating. Ayoko naman yung, kung pwede lang, hanggang talampakan. Yung, tsaka, ang daming umaasa sa akin, hindi ako pwedeng biglang magka-heart attack. Kasi ang taas ng blood pressure ko noon. So, I got very, very scared. Dinahandahan ko. Sabi ko, nagawa ko na to ilang beses, kaya lang nga, puro crash dieting. So, ang nangyari sa metabolism ko, nasira. Pag nag-crash diet ka, ang rebound weight, napakabilis bumalik, tapos doble nung nawala mo. Yun ang lagi nangyayari sa akin noon. So, ang ginawa ko, slowly but surely. So, ngayon, pinaka-effective sa akin, kasi iba-iba yan sa iba't ibang tao. Pag nasanay yung tiyan mo na laging ganito kapuno, mahirapan ka mag-dieta. So, the minute na tiniis mo yung binawasan mo, tapos naghahanap pa yung tiyan mo, tapos nasanay na siya dun sa nag-shrink siya, huwag mo nang pabayaan kasi nag-stretch eh. Huwag mo nang pabayaan. So, pag nasanay na yung tummy mo na konti lang, disiplinahin mo na yung sarili mo. It will really help. Parang pag nasanay siya konti lang, konti lang hanapin mo. So, ang effective sa akin is small meals, pero kahit 6 times a day. Pero very small. Minsan nga tikim-tikim lang ako eh. Kasi mamaya gusto ko ulit. Kain ibon. So, this time, sabi ko, kahit gaano katagal abutin, basta abutin ko yung, wala pa ako sa ideal weight ko, pero decente na. Presentable so, na. So, noong 2016, anong weight mo na? At ngayon, after 7 years, ilan ang nabawas? Alam mo, pare, I was about, ngayon ko lang sabihin na, siguro, konti na lang abot na akong 250. Wow. Pounds. Konti na lang. That's the truth. Hindi naman 250 pero alam ko malapit na doon eh. So, natakot na ako. Kasi ko, parang iba na to. Hindi, karumal-dumal na to. Ayoko na. Kasi health yung priority. Bukod dun sa artista ka, nakakahiyang lumabas sa TV na hindi mo nasusuot yung gusto mong damit. Tapos yung pagkakakilala nila sa'yo na kaya ka nila minahal. Kaya ka nila naging idolo kasi aspirational eh, di ba? Gusto mo lagi nakikita, ay, ang ganda ng damit ng idol ko. Ay, ang ganda naman ng ayos ng idol ko. Parang I failed my Sharon yan. So I felt a lot of guilt after all the gifts that God and my fans gave me. So sabi ko, after my health, yun ang kasunod. So talagang dinibdib ko lahat yun. So I'll start now. And I never stop. Pinapagbigyan ko sarili ko minsan mag-binge. Pero disiplinado ako. So ngayon, ilan na ang timbang ni Megastar? I haven't weighed, but I would say I have lost between 70 and 80 pounds. Wow. Siguro, o mga 78, baka nga 90 na eh. I mean, kasi pag nag-weigh ako, isa pa yan. Parang nadi-discourage ako pag nag-gain ako ng 1 pound, 2 pounds. So, nag-stop ako mag-weigh. Oo, nag-stop ako. Pero nalalaman ko, pag sinusukatan ako for a new gown or a new outfit, o pag namimili ako, tapos, from large lang medium na yung top ko. So parang doon ko nakikita. Mas importante yung inches yung nababawas. Tapos natutuwa ako pag, kaya may commercial shoot, tapos pagsuot ng stylist ko sa akin ng damit na kabibili lang niya, based on my last measurement sa last shoot namin, biglang, ay, ang luwag na. Yung gano'n. Bakit parang nagyayabang ka sa IG mo na maganda ang paa ni Sharon, maganda ang kamay Sila ni naman Sharon? na nagsasabing maganda. Parang nagyayabang si Sharon. Samantalang kami, mukha yung inaano namin. Hindi. Tapos si Sharon Cuneta. Dinaan kami sa paa. Hindi, actually, yung mga hindi nakita yung unang post, kasi nire-post ko lang yung post ng fan yun, di ba? May naunang post doon. Kaya ako na-post yung kamay at paa ko kasi nagte-thank you ako sa tips and toes na nag-manicure at pedicure sa akin that day. Na lagi ako nagpo-post noon. Pero kamay lang. Bihira ako magpa-pedicure, wala naman akong ingrown, wala ako. Tsaka gusto ko malinis lang eh. Na talagang pudpud. Ayoko nung mahabang kuko sa paa. So that time, sabi ko, ma-post ko nga para maganda rin yung pedicure. Hindi ko akalain gano'n yung reaction. So tuwa ako, feeling ko normal lang naman yung paa ko eh. Parang wala namang nothing parang special about it. Hiya naman yung mga paa namin sa paa mo. Sobra ka naman. So aside from yung kamay ko yun, tapos akala nung iba, parang, sabi ko, it's not disrespectful. Anong gusto nyo? Yung nakalabas ang boobs o yung paa pinakita? Hindi nga, kaya nga siya nag-viral. Kami mukhang pinakikita namin sa IG, ikaw paala. Actually, sumakit ang tiyan ko sa katatawa nun. Pero may post before that, na that's why I posted that, is because nga, I was thanking Tips and Toes na 20 years nang nag-aalaga sa mga kuko ko. Siyempre, yung estado mo yan, sikat pa rin naman si Megastar. Thank you. Pero, siyempre, hindi na katulad ng kasikatan. Naabot mo na ba lahat? Na-achieve mo na ba lahat yung gusto mong mangyari sa career mo at this point?
Oh my goodness, pare, sa totoo lang, mas higit pa ng pinangarap ko. Nagugulat ako minsan, pagod ka na, pero parang may gusto pang pagawa si Lord sa'yo. So parang ang tingin ko sa lahat ng dumadating pa ngayon, bonus talaga na lang. I'm 57 and my best earning years are done. But miski paano, I'm still earning. I'm not 30 anymore, I'm not 35 anymore, I'm not even 40 anymore. So wala na yun ngayon, pero meron pa rin. Hindi lang sa endorsements, kundi sa iba't ibang areas ng buhay. It's part of reinvention. And what's funny is, minsan ang reinvention, you do it na ikaw ang nagplano. Pero ang nananotice ko sa buhay ko, ito yung gusto kong tahaking daan. Lumili ko minsan, base sa, alam mo sabi ko, no human being could have ever planned my career. It could have been only God. Si God lang talaga. Kahit sinong sa pinakamagaling na mga managers sa buong Pilipinas, hindi magagawa yung ginawa sa karir ko. Napaka-blessed ko sa mga pinadalang tao ng Panginoon sa buhay ko. The best of the best, mula managers hanggang mga katrabaho, hanggang mga composers, songwriters ng mga kanta ko. Biro mo, I have a whole catalog of George Canseco songs na mostly ay theme songs ng movies ko, mula nung Dear Heart. Correct. Tapos, Ray Valera, who made Mr. DJ. And then, it's all, to me, paano nangyari? Tapos, yung first movie ko, nandiyan na si Eddie Garcia. I was handled by the best. From Danny Jaceta to Eddie Garcia, yan ang school ko. Sila yung mga professor ko. Yan ang old school kami. I'm so proud of that. Lino Broca. You know what I mean? And later on, Olive Lamasan, Cathy Garcia Molina. Parang, how can you measure up? Joel Lamangan, di ba? Parang, hindi ko mapaplano yun eh. Everything was a gift. Sort of like a miracle parang sa akin. Regalo talaga na hindi ko pa rin naiintindihan kung bakit. Wala na bang dapat pang patunayan ng isang Sharon Cuneta? At your age? Pare, I think it's better for you to answer that. O magpapahinga ka na. Kasi parang di ba one time na sabi mo na magplano mo na mag-retire? Yes, up to now actually. Siguro when I say that, I mean, if a movie comes along na I feel will be worth leaving my family for a few months to do, tatanggapin ko yung mga 1 or 2 movies a year. And nangyayari this year pa lang, 4 na yung nakaschedule sa akin. Wow. Kasama yung Mango Bride. Tapos I have a concert tour with Regina again. Sabi ko, Lord, okay Lord, thank you po. Kahit pagod, salamat po ng marami. Sobra pong salamat. Meron pa po ba kayong gusto pagawa sa akin? Kasi parang with everything I do, I try to glorify Him. At yun nga, napapansin ng mga netizen, kasi yung Sharon Cuneta, siya transparent eh. Pag tumatawa, bunghalit talaga yung tawa. Pag umiyak, pinapakita mo rin sa IG. Ba't ganun si Sharon? Alam mo, that's me eh. I wear my heart on my sleeve. Parang siguro for a while sa akin naging normal. Na parang kasi lumaki ako. Bino mo 12 pa lang ako. Naging parang parte na sila ng buhay ko. Na parte rin ako ng buhay nila. Parang walang naitago sa buhay ko. Oh. Mula first marriage ko, nung nasira, parang lahat involved. Tapos mula nung bata ako, public rin ng parents ko dahil mayor ang dati ko, mami ko kasi partner niya. So parang lahat na lang public, lumaki ko sa public. So after a while, na-realize ko rin, I have to hold back a little bit on that. Now that I'm older especially. Kasi hindi lahat ng tao naiintindihan. Lalo yung hindi ka naman talaga kilala. Pero yung mga followers ko since I was 12, alam nila na ganun siya eh. Pag naiiyak siya. Kanta lang nga. Naku, maglaglag ka lang nga ng aspila, tapos sabay mo ng tugtog. Magme-memories ako. Bigla, masakit yan maiiyak ako. Kaya madali akong paiyakin sa pelikula. Sensitive ako talaga. My emotions are very mababaw. Oo, lalo na pag galit. Galit din. Oo. Hindi, pag galit ka, tapos naiiyak ka din. Yes. Naiiyak ka sa galit. No, naiiyak ako pare kasi sino bang gusto magalit? Naiiyak ako dahil merong tao na kayang manakit ng ganun. Doon ako naiiyak. Na parang sa tanang buhay ko, ito alam ng Panginoong Diyos, hindi sa ano pa man. I've always done my best and hindi effort talaga sa akin eh. Kasi siguro pagkatao ko yun, I treat people well. So parang diba, you do what you also expect in return. If you want to be treated well, if you want to be respected, you also give respect and you treat people well. Hindi ako namimili ng tao. So hindi ako makapaniwala, lalo na with the advent of social media. Yung social media, pag ginamit for the good, alam mo ba kung gaano ka-prosperous at progressive magiging lalo ang mundo? At ang pagkatao ng bawat isang tao. Ang nangyari, nagkaroon ng false sense of power yung mga
Anonymous kasi, di ba? Nameless, anonymous. Na nagkaroon silang power na feeling nila pag nakapanakit sila, achievement yon. Which to me is actually the opposite. It tells more about yung naninira kesa dun sa sinisiraan. Pero ang tiyaga mo sumagot Minsan. Ngayon hindi na, pare. Ngayon hindi na. Bihira na lang. Talaga? Minsan dinadaan ko na lang sa patawa. Pinapatunan ko pero patawa na lang. Hindi na. Parang feeling ko kasi for a while, Shannon, ano ba? Why are you engaging with these people? Kasi, remember pare, dito naman ako nanggagaling. Narating natin. Wala pang social media. Correct. Ano tayo, ginapang natin yan. So, nung una, itong pinanggagalingan ko, nung sumali ako sa social media, I started sa Twitter in 2012. Kaya ako napapasagot, nasyasyak ako. Oh my God, how disrespectful. Oh my God, how ano. Oh my God, how can you talk to a person? Oh my God, anong ginawa ko sa'yo? Yung parang nape-personal ko nung una kasi lumaki tayo na pag gustong sabihin ang isang tao sa isang tao, mag-uusap kayo. Diba? O dadaanin mo sa sulat o sa phone call. Hindi ganon. Na hindi ko kilala to. So nung una, ang daling pumatol kasi hindi ka sanay. Na parang bang ang feeling ko nun, parang akong nanay na pinapalo ko na parang, mali yan. Ayusin mo yan. And then you realize, oh no, they don't think like you. In the first place, if they were like you, they wouldn't even think of talking like this. Oo. So, after a while, marirealize mo gano'n. So, parang hindi mo na sila makita, binablock mo ba sila? Yes, sometimes. Minsan hindi ko nabablock kasi hindi ko na binabasa. I don't have the time to read all Oo. So, ngayon ang realization mo, Mega, ay tama na. tsaka Ayoko na masyadong magbulalas sa IG? Yes. No, I'll always still be real and authentic. Kasi ganun ako Tsaka if I'm angry at someone, maybe what I've learned is I should choose my words. Kasi I've always chosen my words naman. Pero talagang pag sumobra na, tulad nung nakita mo siguro yung isang dating kaibigan na press writer, di ba, na sobra talaga sama ng loob kasi minahal ko yun. So, na-timingan ako na talagang sobra ng sama kasi pati yung ko din namin na tinawag ng hindi magandang bagay. Na tabu talaga. So, yung bumembang sa anak mo na isang reporter ay napatawad mo at hindi mo na itinuloy ang demanda. No more na. Pinatawad ko na lang. Kasi, alam mo, naisip ko, pinilit ko talagang alalahanin lahat ng good times namin. Actually, hurt na hurt ako kasi minahal ko siya talaga. Ayan, ayoko maiyak. I know. Minahal ko siya, parang kapatid. Pero ang laki ng pinagbago. Tapos nung may nag-forward sa akin na fan nung sinabi about Casey, si Casey ganito kayo, parang nanay niya. Hindi yung parang nanay niya yung muna sino kasinungalingan, it was all made up. Pero yung anak ko, alam mo ba yung mga anak ko, ayokong padapuan sa lamok man lang, di ba ganun ka rin, may anak ka. Tapos hindi mo naman kami kilala na, dahil ilang dekada na ka na namin hindi nakikita. How dare you? 4 decades at kalahati ko binuo itong pangalan ko. How dare you? Anak ko ito, you don't even, she doesn't even know you. You haven't spoken to her since, I don't even remember if he met her as a little girl. I don't even remember. So, what do you know about our lives? Yung mapag-imbento, yun ang hindi ko talaga matake. Grabing ginudge si Casey noon. Oo. Pati si Kaki nga minsan nananahimik, gumagawa lang ng kanta yung bata. Merong nangyayari yung sa isang platform na nag-feature ng mga singers. Maraming nag-dislike, napakarami, umabot sa milyon. Kasi may isang who shall not be named, may isang parang nag-utos na ipakita natin kay Kaki kung gaano natin siya kamahal. Pero actually, it was a political person, do you remember? And I will not mention the name because it's not worth it. So to me, unless may nagawa kang kabutihan, you don't deserve to be named. But to do that to a child, a young adult who's only trying to make a name for herself, that was very, very, very mean and babalikan ka. I remember kasi what goes around comes around. So ang nangyari, nag-chart yung album ni Frankie sa Canada at sa Australia. And she's doing a second one now. Super talented. She is a better musician than I am. Miel naman is a very good illustrator. She's really an artist. Magkaiba sila ng mga talento. No? Si Miel ay artist. She draws the characters of her artist books. In her artist books. Naalala ko si Miel ay nag-viral pa. Dahil parang nag-come out daw siya. Queer daw siya. So, yung time na yon na may mga pumuri, tapos kung paano mo niyakap ang anak mo,
Oo. She talked to us kasi pare, bago pa syempre lumabas yun. Pero yung lumabas, di namin alam ilalabas na that day. Okay lang kasi alam na namin. She was very, very worried. And after she said that, sabi ko lang, okay, I love you. Alam, parang, teka, kasi konserbatibo ka, di ba? Parang, teka, you know, after a while, ang feeling ko, all my life, iniisip ko kung anong sasabihin ng tao. Lalo nung pinapalaki ko si Case as a single mother. Dahil nga may anak ako. So, hindi ako nakasama sa boyfriend ko nung araw, nung naghiwalay na kami ni Gabi, nagka-boyfriend ako. Kunyari, hindi ako nakasama ever sa Boracay. Kasi ayokong may masabi yung tao. Kasi kahit wala kayong gawin, nung araw ganun di ba? Ngayon pwede na, okay lang. But during our time, nung 90s, pag ganun, gagawan ka ng storya, may anak ako, so maingat ako. Ayokong may masabi. So, ngayon, feeling ko, teka muna, buhay ng sarili kong anak ito. So, yung ginawa kong sacrifices ng araw, I don't think my children should, or anybody should actually. Kasi buhay mo yan You should follow what your heart tells you. As long as wala kang tinatapakan, wala kang sinasaktan, gawin mo ang ikaliligaya mo, pare. Diyos ko, minsan ka lang mabuhay, walang rehearsal. Oh yes, this is not a dress rehearsal. Walang take two dito, hindi to pelikula. You only have one shot at making yourself happy. So as long as wala kang nasasaktan, wala kang, kumbaga, utang. Ano naman ang ginawa ng anak ko? Napakatino ng anak ko. Kung yun lang ang preference niya, anong problema? So, naisip ko, hindi mo choice. Yung sometimes, pinapanganak ka, ganun ka na. So, nagkamali si God? Yun ang naisip ko. Let's not fool ourselves into believing na alam natin lahat ng alam niya. So, I don't believe that God is cruel. I believe that He doesn't make mistakes. And like I said, dun sa statement ko when Miel came out, she didn't choose to be queer. She just is. So, all my children are perfect. Parang, bahala sila kung magkakamali sila sa buhay nila, sa sarili nilang buhay, hindi sa preference nila sexually or kung ano man, di ba? Pero, ibig ko sabihin, you will make the normal mistakes of a human being, di ba? We're designed to make mistakes. We're human beings. That's why we're human. But feeling ko, ano problema ng anak ko? Mas kaysa naman yung anak ko ay heterosexual, pero walang ginawa kundi mag-drugs, dalang ka ng sakit ng ulo, manakit ng ibang tao, at walang maiambag sa society. Walang maiambag sa kapwa-tao, walang concern sa ibang tao, puro pakabig, walang pabigay. All my children have good hearts. I am blessed with that. So, walang ka-problema sa amin ni Kiko. Talagang we accept you, we love you, we support you, period, no comma, no questions, the end. Correct. Oo. So, after ni Kakit, si Miel, madalas umiyak si Mega pagdating kay Casey. Bakit? I think marami ring nakakaalam na hindi naman lahat ng anak mo makakasundo mo ng pare-pareho. You will love all of them equally. Alam mo, Diyos na lang ang nakakaalam kung gaano ko kamahal yung panganay ko. Yan ang unang-unang nagparamdam sa akin ng pagiging ina. Yan ang unang-unang prinsesa ko na only my children are the people I would die for. Yung parang masasagasaan. Sasagahin ko! Parang tatakbo ako para lang tutulak ko sila. Oo. The thing is, we are very, sabihin na natin north and south, we're very opposite sa pag-uugali. Siguro kaya, tas pareho pa kaming bullheaded at strong-willed. Sorry, anak ni Elaine at apo ni Elaine at ni Pablo, di ba? So, talagang malalakas kami, mga gamuwat, mga kuneta. So, we're both bullheaded and stubborn and strong-willed. Pero opposite ang ugali namin. So, it's hindi maiwasan yung nagbabanggaan. Merong pinakamasakit na nakarating sa akin. Pag di ka umuwi dito, wala kang ama. Sakit na sakit ako dun. Nililino ko na through you yung issues. Ngayon ko lang sasabihin kasi that's my biggest pain. Mahirap ba maging Sharon Cuneta? Hindi porke nakikita mo ko sa TV at sa pelikula at nababasa mo minsan sa IG yung mga rants and raves ko, kilala mo na ako. Hindi mo alam saan ako nagkakati. So, na-hurt ako pag merong mga accusations na ayaw mo na sumagot kasi lalaki pa. Parang graduate na ako dyan. Tama na. Respetuhin niyo ang pagkatao ko.